Kawikaan Kapitulo 3, versikulo 11 hanggang 13. Ito po ang sabi. Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kaniyang saway, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kaniyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kaniyang kinaluluguran. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ito po ang sabi ng Panginoon sa mga talatang ito. Huwag daw po nating hamakin ang parusa ng Panginoon. At huwag raw po tayong mayayamot sa kaniyang mga saway. Dahil sinasaway po tayo ng Panginoon sa mga ginagawa nating mga kamalian sa mga buhay natin. Dahil ang sabi niya dito, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kaniyang iniibig. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po tayo sinasaway ng Diyos, kaya po tayo sinasaway ng Panginoon sa mga pagkakamali natin. Nandahil po sa pagmamahal po ng Panginoon sa atin. Gaya ng ama sa anak na kaniyang kinaluluguran. Ang Diyos po ay katulad po sa mga magulang na nagmamahal sa kanilang mga anak ay dinidisiplina po. Dinidisiplina po ng mga magulang ang mga anak para sa ikabubuti po nila. Ganun po ang Diyos sa ating mga tao, mga kapatid. Kaya po tayo sinasaway ng Diyos na huwag po tayong magpakasama at huwag po tayong gagawa ng mga kasamaan sa buhay na ito para huwag po tayong mapahamak. Huwag pong mapahamak ang mga kaluluwa natin doon sa impyerno, mga kaibigan, mga kapatid. Sa araw po ng paghuhukom, dalawa lang po ang mapupuntahan ng tao. Dalawa lang ang pwedeng puntahan ng tao sa araw ng paghuhukom. Either sa langit or sa impyerno. At magbabase po ang Panginoon diyan po sa mga gawa. Diyan po sa ating dito po sa mga ginagawa natin habang tayo'y nabubuhay. Diyan po magbabase ang Panginoon sa atin kung saan tayo mapupunta, sa langit ba o sa impyerno. Kung saan man tayo paroroon, mga kaibigan, mga kapatid, yan po ay dahil sa mga ginagawa natin, ay dahil sa mga kagagawa natin habang tayo'y nabubuhay. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, piliin na po natin ang sumunod sa mga utos ng ating Panginoong Hesukristo na magpakabuti, na magpakabanal sa harapan niya. Dahil nakikita po ng Panginoon lahat ng mga ginagawa natin, wala pong matatago sa Diyos. Lahat po nakikita. Ganun po ang kapangyarihan ng Diyos. Ganun po tayo kahalaga sa Diyos. Gusto po ng Diyos na mapunta po tayo sa langit. Gusto po ng Diyos na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Huwag nating ipagpalit, mga kaibigan, mga kapatid, ang buhay na ito. Temporary lang po ito, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po natin alam kung hanggang kailan lang po ang buhay natin dito sa mundong ito. Mahaba na po yung 70 to 80 years old or aabot ka man ng 100 years. Kahit aabot ka man ng 100 years dito sa mundo. At darating po yun, matatapos po yun. Pero ang buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng Panginoon, walang hanggan po yun, mga kapatid. Walang katapusan yun. Walang katapusan. Buhay. At wala ng sakit. Wala ng luha. Wala ng kung ano-ano mang mga naramdaman natin dito sa mundo. Kung ano mang hirap na naranasan natin dito sa lupa. Wala na po yun, mga kapatid. Ang buhay natin doon ay napakasaya na maglilingkod po tayong patuloy sa ating Panginoon. Sana po may matutunan po kayong aral, mga kapatid, sa videong ito. Maraming salamat po sa inyo. God bless us always.